Isipin mo, bawat umaga, libu-libong matatanda ang bumabangon, umiinom ng kanilang mga gamot ng maayos, ginagawa ang kanilang normal na routine, at walang nararamdamang sakit sa dibdib, walang hilo, walang alarm, kumakain ng almusal. Lumalabas, nakikipag-usap, namumuhay ng araw nila na parang normal lang, habang sa tahimik ang kanilang puso ay nasa ilalim ng hindi kailangang presyon. Iyan ang pinakadelikado sa ilang heart risks pagkatapos ng 60 taong gulang. Hindi nila sinasabi, hindi masakit, walang malinaw na senyales, at kapag lumitaw na ang mga sintomas, madalas ang pinsala ay nangyari na. Ako si Dr. Elena Santos, ako ay manggagamot. At ngayon, kailangan kong makipag-usap sa iyo ng tapat dahil may bagay na halos walang nag-explain sa iyo ng malinaw sa klinik, isang bagay na maraming matatanda ang natutuklasan ng huli na. May mga gamot na napaka-common, nire-reseta at iniinom araw-araw na maaaring magpataas ng panganib ng heart attack pagkatapos ng 60, hindi dahil masama ang mga ito, kundi dahil sa kung paano sila gumagana sa katawan na nagbago na dahil sa edad. Hindi ako nagsasalita tungkol sa irresponsableng pag-inom ng gamot na walang reseta. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga obvious na sobra. Nagsasalita ako tungkol sa mga tableta na milyon-milyong tao ang umiinom na nagtitiwala na protektado sila. At sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa iyo ang 5 grupo ng gamot na nangangailangan ng espesyal na atensyon, kung bakit maaari nilang apektuhan ang iyong puso, at anong mga senyales ang dapat mong obserbahan bago pa maging huli ang lahat. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Ang pagiging reseta ng gamot ay hindi nangangahulugan na ligtas ito magpakailanman. Ang katawan ng 60 ay hindi tumutugon pareho sa 40. Tumatanda ang puso. Ang mga ugat ay nagiging mas matigas, ang panloob na balanse ay nagbabago. Kaya hinihiling ko sa iyo ng isang napakasimpleng bagay. Pakinggan ang video na ito ng kalmado. Huwag mag-forward. Huwag gumawa ng mabilis na konklusyon. Bawat bahagi ay may layunin. Ngayon, para maintindihan kung bakit ang ilang gamot ay maaaring magpataas ng cardiac risk, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang nagbabago sa puso pagkatapos ng 60. Isipin mo na ang iyong puso ay parang isang matalinong bomba. Sa loob ng mga dekada ay nagtrabaho ito ng walang pahinga, araw at gabi. Nagtutulak ng dugo, nag-a-adapt, kumukonpensa, tumutugon. Pero sa paglipas ng mga taon, ang bombang iyon ay nawawala ng flexibility. Ang mga arterya ay hindi na umi-expand pareho. Ang panloob na presyon ay tumataas ng mas madali at ang margin ng error ay bumababa. Sa isang batang tao, ang katawan ay mabilis mag-correct. Sa isang matatanda, ang anumang extra stimulus ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Ang ilang gamot ay nagtataas ng presyon nang hindi mo napapansin. Ang iba ay nag-alter ng heart rate ng banayad. Ang iba ay nagpapataas ng fluid retention na nag-overload sa puso. At alam mo kung ano ang pinakanakakabahala? Na ang lahat ng ito ay maaaring nangyayari ngayon at ikaw ay feeling perfectly well. Kaya ang silent cardiac risk ay napakadelikado. Ngayon, gusto kong magtanong ka sa sarili mo ng napakasimpleng tanong. Kung ang iyong puso ay nagtatrabaho na ng may mas kaunting margin, may sense ba na magdagdag ng mga hindi kailangang pasanin araw-araw? Iyan ay eksakto kung ano ang nangyayari sa ilang common na gamot pagkatapos ng 60. At dito gusto kong linawin ang isang bagay mula sa simula. Hindi kita sasabihin na ihinto mo ang anuman sa sarili mo. Hindi kita tatakakin. Bibigyan kita ng malinaw na impormasyon para gumawa ka ng conscious na desisyon kasama ang iyong doktor. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay na madalas kong nakikita sa klinik. Mga matatanda na nagsasabi, Doktor, nag-iingat ako, umiinom ako ng mga gamot ko, hindi ako naninigarilyo, naglalakad ako. At kahit ganoon ay nakakaranas sila ng unexpected cardiac event kapag sinuri natin ng kalmado, lumalabas ang pattern. Hindi isa lang na tableta, ang kombinasyon, ang tagal, ang context ng tumatandang katawan. Ngayon, magsisimula na tayo sa gamot number 5. At gusto kong bigyan mo ng maraming atensyon dahil ito ay karaniwang completely nakakatakot pagkatapos ng 60. Hindi ito gamot para sa puso, hindi ito cardiac na tableta, at dahil doon ay napakadelikado nito pagkatapos ng 60. Nagsasalita ako tungkol sa mga gamot na naglalaman ng diclofenac, naproxen o ketoprofen. Baka ngayon ay iniisip mo, Doktor, pero iyan ay para lang sa sakit. Eksakto. At doon ang problema.
Ang mga gamot na ito ay nabibilang sa grupo ng anti-inflammatory na hindi steroid. Nirereseta para sa joint pain, muscle pain, back pain, knee pain, hip pain. Napakadaming matatanda ang umiinom nito ilang beses sa isang linggo. Ang iba ay halos araw-araw. At dito pumapasok ang bahaging halos walang nag-explain sa iyo. Ang mga gamot na ito ay maaaring magpataas ng panganib ng heart attack, hindi dahil direktang umaakto sila sa puso, kundi dahil nag-alter sila ng blood pressure, ng sirkulasyon at ng balance ng mga likido. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang puso ay wala na rin ang parehong margin ng adaptation. At kapag ang isang anti-inflammatory ay nagiging dahilan para mag-retain ang katawan ng sodium at tubig, tumataas ang panloob na presyon. Mas mataas na presyon ay nangangahulugan ng mas maraming trabaho para sa puso at mas maraming trabaho na sustained sa paglipas ng panahon ay nangangahulugan ng mas mataas na panganib. Nakita ko ang mga pasyente na nagsasabi sa akin, "Doktor, umiinom lang ako ng diclofenac kapag masakit." Pero kapag sinuri natin ng maayos, ang kapag masakit na iyon ay naging 4 o 5 beses sa isang linggo sa loob ng mga taon. Ang problema ay hindi ang isang isolated na tableta, ang problema ay ang silent frequency. At dito ay may napaka-clear na alarm signal na gusto kong tandaan mo. Kung umiinom ka ng ganitong uri ng anti-inflammatory at napapansin mo ang pamamaga sa mga bukong-bukong, pagtaas ng presyon, pagkapagod na walang explanation, ang iyong puso ay nagbabayad ng bill. At ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay para hindi mo ito maling interpret. Hindi kita sinasabihan na hindi na kailanman pwedeng gamitin. Sinasabi ko sa iyo na pagkatapos ng 60 ay hindi dapat gamitin ito na parang pareho pa rin ang katawan mo tulad ng dati. Ngayon pupunta tayo sa gamot number 4. At mas nakakagulat pa ito dahil nire-reseta ito para sa isang bagay na maraming matatanda ang nakakaranas at halos walang nag-ugnay nito sa puso. Nagsasalita ako tungkol sa mga gamot tulad ng amitriptyline. Ang amitriptyline. Marami ang nakakakilala dito bilang ang tabletang tumutulong makatulog o ang nagpapakalma ng mga nerves o ang tumutulong sa neuropathic pain. Pero dito pumapasok ang critical na punto. Ang amitriptyline ay maaaring mag-alter ng heart rhythm, magpahaba ng ilang electrical intervals ng puso at magpataas ng panganib ng arrhythmia sa mga matatanda. Sa mga batang tao ang katawan ay karaniwang kumukompensa. Pagkatapos ng 60 ang margin ay bumababa. Nakita ko ang mga pasyente na walang seryosong cardiac history pero nagsimula ng palpitations, nocturnal dizziness, pakiramdam ng pagkawala sa dibdib at lahat ay nagsimula pagkatapos simulan ang gamot na ito. At ang pinaka-delicate ay maraming beses ito ay iniinom sa gabi kapag walang sumusukat ng presyon, kapag walang nag-observe ng pulso. Ang puso ay nagtatrabaho din habang natutulog ka at ang ilang gamot ay pumipilit dito na gawin ito ng irregular. Ngayon pupunta tayo sa gamot number 3 at gusto kong pakinggan mo ako na may maraming atensyon dahil ito ay isa sa mga pinaka-nakakagulat sa klinik. Hindi ito nirereseta para sa puso, hindi para sa presyon, hindi para sa kolesterol, nirereseta ito para sa isang bagay na halos lahat ay nakaranas na minsan. Baradong ilong, congestion, sipon, allergy. Nagsasalita ako tungkol sa mga gamot na naglalaman ng pseudoephedrine. At dito kailangan kong huminto sandali dahil ito ay isa sa mga tabletang karamihan ng mga tao ay umiinom ng hindi nag-iisip ng 2 beses. Doktor, yan para sa baradong ilong. Doktor, yan para sa sipon. Doktor, umiinom ako ng 1 o 2 araw at tapos na. At sa mga batang tao, healthy, walang history, ang katawan ay karaniwang tolerable, pero pagkatapos ng 60 taong gulang, ang kwento ay lubos na nababago. Ang pseudoephedrine ay isang stimulant ng nervous system. Ang function nito ay i-contract ang mga blood vessels para mabawasan ang nasal congestion. Ang problema ay hindi lang nagko-contract ng vessels sa ilong, nagko-contract din ng vessels sa ibang bahagi ng katawan. At ano ang nangyayari kapag nag-contract ang mga vessels? Tumataas ang blood pressure. Ang puso ay kailangang tumama ng mas malakas. Ang heart rhythm ay bumibilis. Sa isang batang puso ito ay karaniwang pansamantala. Sa isang tumatandang puso ay maaari itong maging trigger. Nakita ko ang mga matatanda na dumarating sa klinik na nagsasabi, "Doktor, may malakas na palpitation ako, pero 1 beses lang. Doktor, naramdaman kong mabilis ang puso ko sa gabi."
Doktor, naramdaman ko na parang may suntok sa dibdib ko at pagkatapos ay nawala. Kapag sinuri natin ay lumalabas ang pattern, kamakailang sipon, gamot para sa congestin, pseudoephedrine. Ngayon gusto kong maintindihan mo ang isang mahalagang bagay. Ang panganib ay hindi palaging immediate. Minsan ay walang nangyayari sa unang araw o sa pangalawa, pero ang puso ay nag-stress, tumataas ang presyon, nag-outer ang coronary flow, at sa isang taong may arterya na medyo rigid na may maliliit na plaque na hindi pa nagbibigay ng sintomas, ang biglang pagtaas ng presyon ay maaaring masira ang balanse. Ikukwento ko sa iyo ang isang tunay na microstory, walang exaggeration. Isang lalaking 69 taong gulang, walang nakaraang diagnosis ng seryosong heart disease, dumating sa emergency dahil sa sakit sa dibdib. Hindi siya nag-effort, hindi stressed, hindi kumain ng mabigat. 2 araw na nakakaraan ay may malakas siyang sipon. Uminom siya ng gamot para sa baradong ilong sa loob ng 3 araw. Sapat na iyon, hindi ang sipon, ang cardiovascular stimulus sa isang pusong may kaunting margin. At dito pumapasok ang isang babala na gusto kong maging napaka-clear. Maraming gamot na may pseudoephedrine ay ibinebenta na parang walang peligro. Ang iba ay nakukuha pa nga ng walang reseta, pero pagkatapos ng 60, aksesible ay hindi nangangahulugan ng safety. Kung mayroon kang hypertension, cardiac history, arrhythmia, o umiinom ng maraming gamot sa parehong oras, ang substansyang ito ay maaaring magpataas ng totoo ng panganib ng heart attack. Ngayon, gusto kong bigyan mo ng atensyon ang mga alarm signal na ito dahil napakakinito. At pagkatapos uminom ng gamot para sa congested na pansin mo, palpitations, presyon sa dibdib, matinding nervousness, pagtaas ng presyon, hirap matulog, huwag mo itong baliwalain, huwag mag-isip, mawawala rin yan. Ang iyong puso ay nagbabala sa iyo. At dito gusto kong sabihin ang isang bagay ng may kumpletong medical responsibility. Hindi kita sinasabihan na hindi na kailanman pwedeng gamitin. Sinasabi ko sa iyo na hindi dapat gamitin ito ng basta-basta at lalo na nang hindi alam ng iyong doktor na iniinom mo ito. May mas ligtas na alternatives para sa mga matatanda, pero iyon ay dinedesisyon case is case, hindi dahil sa kostumbre. At ngayon gusto kong maalala mo ang ideyang ito dahil ito ay fundamental para sa susunod. Pagkatapos ng 60 taong gulang, anumang tablet ang nag-stimulate, nag-accelerate, o nagtataas ng presyon ay dapat tingnan ng mabuti dahil ang puso ay hindi na tumutugon pareho tulad ng dati. At ang tila ginhawa ngayon ay bukas ay maaaring maging seryosong event. Ngayon pupunta tayo sa gamot number 2. At ito ay karaniwang nag-impact pa ng mas malakas dahil maraming tao ang umiinom nito na naniniwala na inaalagaan nila ang kanilang tiyan at kapag naintindihan mo kung paano ito umaakto sa puso, maunawaan mo kung bakit ang ilang heart attack ay lumalabas ng walang malinaw na explanation. Ngayon, pupunta tayo sa gamot number 2 at ito ay karaniwang nagdudulot ng napaka-clear na reaksyon kapag binanggit ko ito sa klinik. Maraming tao ang nagsasabi sa akin, Doktor, pero ang tabletang iyan ay hindi para sa puso. Doktor, iyan ay ipinag-utos sa akin para sa tiyan. Doktor, iyan ay mild, hindi nakakasama. At dahil doon ay napakadelikado nito pagkatapos ng 60 taong gulang. Nagsasalita ako tungkol sa mga gamot tulad ng domperidone. Ang domperidone ay ginagamit ng napakadalas para sa digestion, para sa nausea, para sa reflux, para sa pakiramdam ng fullness, para matulungan ang tiyan na mag-empty at sa loob ng mga taon ay nakikita ito bilang isang ligtas na gamot. Pero may isang bagay na halos hindi kailanman na-explain ng malinaw. Ang domperidone ay maaaring mag-alter ng electrical system ng puso. Hindi ang lakas, hindi nag-accelerate ng biglaan, nagdi-disorganize ito. At ang electrical disorder na iyon sa isang matatanda ay maaaring magkaroon ng seryosong consequences. Para maintindihan ito, kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang isang bagay ng simple. Ang iyong puso ay hindi tumitibok dahil lang sa lakas, tumitibok ito dahil may internal electrical system na nagmamarka ng EVG. Ang system na iyon ay nag-coordinate segundo-segundo para ang bawat tibok ay maging epektibo. Kapag nag-outer ang system na iyon, ang tibok ay maaaring maging irregular, desynchronized, inefficient. Ang domperidone ay maaaring magpahaba ng electrical interval ng puso, lalo na sa mga matatanda at lalo na kapag pinagsama sa ibang gamot. At alam mo kung ano ang pinakamalalaking problema? Na maaari itong mangyari na walang malinaw na sintomas. Sa simula ay hindi laging may sakit,
Hindi laging may babala, minsan ay mild dizziness lang, weird na feeling, unexplained fainting. Nakita ko ang mga matatanda na dumarating sa klinik na nagsasabi, Doktor, nahilo ako pero nawala na. Doktor, naramdaman kong weird sandali pero mabilis lang. Kapag sinuri natin ang history, lumalabas ang pattern, daily domperidone combined with other medications, advanced age. At dito gusto kong bigyan mo ng maraming atensyon ito. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang puso ay hindi na tolerable ng mabuti ang biglaan electrical changes. Ang dati ay kompensable, ngayon ay maaaring mag-destabilize. Ikukwento ko sa iyo ang isang tunay na microstory. Isang babaeng 71 taong gulang, walang importante cardiac history, nagsimulang uminom ng domperidone araw-araw para sa digestion. Walang sakit sa dibdib, walang kakulangan ng hangin, occasional dizziness lang. Isang araw ay nahimatay siya sa kusina. Hindi problema sa tiyan, arrhythmia, hindi mainday na arrhythmia, silent arrhythmia. At dito pumapasok ang pinaka-delicate. Maraming beses kapag ang isang matatanda ay nahihimatay, iniisip ang presyon, ang asukal, ang edad, pero hindi sinusuri ang electrical effect ng mga gamot at ang domperidone ay nasa mga kaso na iyon na madalas lumalabas. Ngayon gusto kong maintindihan mo ang isang napakahalagang bagay. Hindi kita sinasabihan na ang tabletang ito ay lason. Sinasabi ko sa iyo na sa mga matatanda ang prolonged na paggamit nito na walang review ay maaaring magpataas ng cardiac risk, lalo na kung mayroon kang history ng arrhythmia, umiinom ng maraming gamot sa parehong oras, nakaranas ng fainting, o nararamdaman ang unexplainable palpitations. At dito gusto kong huminto sandali para sabihin sa iyo ang isang key na bagay. Maraming matatanda ang umiinom ng gamot para sa tiyan na nag-iisip na completely safe dahil hindi umaakto sa vital organs. Pero ang puso at digestive system ay hindi hiwalay. Nag-share sila ng nerves, nag-share ng signals, nag-share ng electrical balance. Kapag ang isang tableta ay nag-alter ng balancing iyon, nararamdaman ng puso. Ngayon, napakahalagang babala. Kung umiinom ka ng domperidone at napansin mo ang dizziness, pakiramdam ng disvanecimiento, irregular na tibok, o biglaan pagkapagod ng walang malinaw na dahilan, huwag mo itong baliwalain. Huwag mag-isip na edad lang iyan. Huwag mag-isip na normal lang iyan. Ito ay signal na dapat suriin. At gusto kong sabihin sa iyo ang isa pang bagay ng may kompletong clarity. May mas ligtas na alternative sa maraming kaso, pero iyon ay hindi dinedesisyon mag-isa, dinedesisyon kasama ng iyong doktor na sinusuri ang iyong kompletong history. Ngayon, gusto kong maalala mo ang ideyang ito dahil direktang konektado sa susunod na tableta. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang mga tabletang nag-aalter ng Evakidin, kahit hindi cardiac, ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Dahil ang disorganized na tibok ay perpektong tereno para sa seryosong event. At ngayon, pupunta na tayo sa gamot number 1, ang pinaka-nakakabahala sa akin, ang pinaka-nakikita kong normalized, at ang pinakamaraming silent heart attack na nauna sa mga matatanda. At kapag sinabi ko ang pangalan nito, napakalamang iniisip mo, Doktor, yan ay ininom ko na. Ngayon, nandito na tayo sa gamot number 1 at gusto kong pakinggan mo ako ng may espesyal na atensyon dahil ito ang pinaka-nakikita ko sa klinik, ang pinaka-normalized, at ang pinakamadalas lumalabas sa clinical history ng mga matatandang nakaranas ng heart attack. Hindi ito nirereseta para sa puso, hindi para sa presyon, hindi para sa kolesterol, nirereseta ito para sa isang bagay na maraming matatanda ang nararanasan araw-araw. Anxiety, nervousness, hirap matulog, pakiramdam ng restlessness. Nagsasalita ako tungkol sa mga gamot tulad ng clonazepam, alprazolam, at iba pa sa grupo ng benzodiazepines. At dito kailangan kong huminto dahil ito ay isang delicate pero fundamental na topic. Ang mga tabletang ito ay hindi karaniwang nakikita bilang delikado. Sa katunayan, maraming tao ang nagsasabi, Doktor, yan ay nagpapakalma sa akin. Doktor, mas matulog ako ng mabuti. Doktor, yan ay ipinag-utos sa akin ilang taon na. At totoo, ang mga tabletang ito ay nagpapakalma, nagpapahinga, nagpapababa ng anxiety, pero ginagawa rin nila ang isang bagay pa na halos hindi kailanman na-explain ng malinaw. Ang benzodiazepines ay maaaring mag-depress ng breathing, mag-alter ng deep sleep at magpababa ng oxygen levels sa dugo sa gabi. At ano ang kinalaman niyan sa puso? Lahat. Kapag bumaba ang oxygen,
ang puso ay kailangang magtrabaho ng mas malakas para kumumpensa. Tumitibok ng mas mabilis, nag-effort ng mas marami, kumokonsumo ng mas maraming energy. Sa isang batang adult, ang katawan ay karaniwang nag-a-adapt. Sa isang matatanda, ang margin na iyon ay mas maliit. Ngayon, gusto kong ipaliwanag ito ng simple. Sa panahon ng tulog, ang puso ay dapat magpahinga. Bumababa ang pulse, nagre-regulate ang presyon, nagre-recover ang cardiovascular system. Pero kapag ang isang tableta ay nag-alter ng nocturnal breathing, ang pahinga na iyon ay hindi nangyayari. Ang puso ay gumagugol ng gabi na nagtatrabaho sa unfavorable conditions, maraming beses nang hindi alam ng tao. Nakita ko ang mga pasyente na dumarating na nagsasabi, "Doktor, natutulog ako ng 8 oras, pero pagod ako pagkagising. Doktor, gumigising ako na mabilis ang tibok ng puso. Doktor, pagod na pagod ako mula pa sa umaga." At kapag sinuri natin ay lumalabas ang pattern. Prolonged use ng benzodiazepines, advanced age, iba pang associated medications. At dito pumapasok ang napakahalagang bahagi. Ang mga tabletang ito ay maaari ring magpababa ng presyon ng irregular, mag-cause ng dizziness kapag bumabangon at magpataas ng panganib ng falls. At ano ang nangyayari kapag ang matatanda ay nahuhulog? Stress, sakit, inflammation, pagtaas ng cardiovascular load, lahat ay konektado. Ikukwento ko sa iyo ang isang tunay na microstory, napaka-common. Isang lalaking 74 taong gulang ay uminom ng clonazepam tuwing gabi sa loob ng mga taon. Hindi siya kailanman na-diagnose ng cardiac problems. Matunog siya ng mabuti, ayon sa kanya, pero gumigising siyang pagod na may occasional palpitations. Isang araw, habang bumabangon siya ng mabilis mula sa kama, nahilo siya, nahulog, at ilang oras pagkatapos ay nakaramdam ng sakit sa dibdib. Hindi lang ang pagkahulog ang suma. Altered nocturnal breathing, mababang oxygenation, sustained cardiovascular stress. At dito gusto kong sabihin ang isang bagay ng may absolute clarity. Hindi kita sinasabihan na ang mga tabletang ito ay masama sa lahat ng kaso. Sa maraming pasyente ay kailangan at useful ang mga ito. Ang sinasabi ko sa iyo ay na pagkatapos ng 60, ang prolonged at automatic na paggamit nito ay maaaring magpataas ng cardiovascular risk kung hindi sinusuri regularly. Lalo na kung iniinom mo ito araw-araw, gumigising kang pagod, may nocturnal palpitations ka, malakas ang hilik mo o may pausis ka sa paghinga o umiinom ng ibang gamot na nakakaapekto sa nervous system. Ngayon, gusto kong bigyan mo ng atensyon ang mga alarm signal na ito dahil napaka-importante. Kung gumagamit ka ng ganitong uri ng tableta at napapansin mo, sobrang antok sa araw, hirap huminga habang natutulog, pagkagising na may pakiramdam ng pagkasakal, irregular na tibok, dizziness kapag bumabangon, huwag mo itong baliwalain. Huwag mo itong i-normalize, huwag mo itong i-attribute lang sa edad. Ito ay impormasyon na binibigay sa iyo ng iyong katawan. At dito gusto kong sabihin sa iyo ang isa pa ng may maraming responsibility. Hindi kailanman dapat i-stop ang mga tabletang ito ng biglaan. Hindi kailanman. Anumang adjustment ay dapat gawin ng gradual at supervised. Pero ang unang step ay hindi stop. Ang unang step ay review. Review kung kailangan pa ba. Review ang dose. Review kung paano ito nakakaapekto sa iyong pahinga at sa iyong puso. Ngayon, gusto kong maalala mo ang final idea na ito dahil konektado ang lahat ng pinag-usapan natin. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang mga tabletang nag-a-alter ng nervous system ay nakakaapekto rin sa puso. Kahit hindi mukhang ganoon, dahil ang puso ay hindi nagtatrabaho ng isolated, nagtatrabaho ito na konektado sa breathing, sa tulog, at sa internal balance. At kapag ang balancing iyon ay masira ng tahimik, ang panganib ay lumalabas ng walang babala. Ngayon, gusto kong gumawa tayo ng isang napakahalagang bagay. Gusto kong kumuha ka ng distansya, sandali at tingnan mo ang lahat ng ito ng sama-sama dahil ang tunay na panganib ay hindi nasa isang tableta lang. Ang tunay na panganib ay nasa silent accumulation. Isang anti-inflammatory na nagtataas ng kaunti ng presyon, isang digestive na gamot na nag-a-alter ng electrical regulator, isang decongestant na nag-a-accelerate ng puso, isang tableta para makatulog na nagpapababa ng nocturnal oxygen. Bawat isa ay tila walang panganib, pero sama-sama sa isang katawan na higit 60 taong gulang ay maaaring lumikha ng perpektong senaryo para sa unexpected heart attack. At ito ay isang bagay na nakikita ko paulit-ulit sa klinik.
Responsableng tao, disiplinadong tao, taong gumagawa ng lahat ng tama at kahit ganoon ang puso ay bumibiday. Hindi dahil sira ang katawan, kundi dahil walang nagsuri on time ng kumpletong context. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang katawan ay nagbabago. Iyan ay hindi opinyon, biology iyan. Ang puso ay may mas kaunting margin, ang mga arterya ay mas matigas, ang recovery ay mas mabagal, ang tolerance ay mas mababa, at kaya ang dati ay ligtas ay kailangan ng suriin ngayon. Gusto kong maintindihan mo ang napakahalagang bagay at gusto kong sabihin ito sa iyo ng mahinahon. Ang video na ito ay hindi para matakot ka sa iyong mga gamot, ito ay para huminto ka sa pag-inom ng mga ito sa autopilot, para magtanong ka, para humingi ng reviews, para maintindihan mo kung ano ang iniinom mo, bakit mo iniinom, at paano ka ito nakakaapekto ngayon, hindi 10 taon na ang nakakaraan, dahil ang iyong edad ay nagbago at ang iyong treatment ay dapat magbago kasama nito. Nakita ko ang mga matatanda na nag-avoid ng heart attack sa pamamagitan lamang ng pag-adjust ng doses, pagbabago ng combinations, pagpapalit ng gamot, pag-review ng schedules, hindi dahil sa himala, dahil sa awareness. Kung ikaw ay magdadala ng isang ideya lang mula sa video na ito ay ganito, pagkatapos ng 60 taong gulang, walang neutral na tableta. Lahat ay nakikipag-interact sa iyong puso direkta o indirekta, at mas maaga mo itong maintindihan, mas maraming margin ang binibigay mo sa iyong katawan para protektahan ang sarili. Ngayon, gusto kong makipag-usap sa iyo mula sa human, hindi lang mula sa medical. Alam ko na maraming matatanda ang nabubuhay na may constant na takot sa heart attack, takot matulog, takot sa biglang sakit, takot na hindi magising. Pero ang pamumuhay na may takot ay hindi nagpoprotekta sa puso. Ang pamumuhay na may impormasyon. Kapag naintindihan mo kung ano ang nangyayari sa iyong katawan, ang takot ay nagiging conscious na aksyon. Sinusuri mo, nag-adjust ka, nagpre-prevention ka, at nagbabago ang lahat. Kung ang content na ito ay tumulong sa iyo na tingnan ang iyong mga gamot sa ibang perspective, mag-subscribe. Kung nagustuhan mo ang video na ito, dito kami patuloy na nagsasalita ng malinaw, walang alarmism, para gumawa ka ng desisyon na may isip at hindi mula sa takot. I-share mo ang video na ito sa isang taong higit 60 taong gulang. Lahat tayo ay may kilalang umiinom ng tableta araw-araw nang hindi kumiwestiyon. Alagaan mo ang iyong puso, pakinggan mo ang iyong katawan, at tandaan mo ang isang fundamental na bagay. Pagkatapos ng 60, ang prevention ay hindi nagsisimula sa emergency, nagsisimula ito sa awareness. Magkita tayo sa susunod